Hello mga kabahag! Kamusta po kayo dyan? Sana lahat kayo ay okay. Today ay magluluto tayo ng fish sarsyado. At kung mapapansin nyo mga kabahag, medyo kakaiba ang aking paraan ng pagluluto. Bakit ito na iba? Sapagkat isinasama ko at ipinaalam ko sa inyo ang history nito. Kung papaano ito nasimulan, kung kailan at kung sino ang kauna-unahang tao na nagluto nito. Ibinibigay ko kasi yung respeto at credit dun sa mga tao na dapat nating pagbigyan. At ngayon naman ay aking ibinabahagi sa inyong lahat. Bawat dish po kasi ay may mga kanya-kanyang history at karakter. Ito po ay nagpapakilala ng kanyang pagkatao kung sino po yung gumawa nito at kung anong probinsya ang pinanggalingan at kung anong bayan. O siya, back to business na tayo. Umpisahan na natin magluto ng sarsyado. Pero bago ang lahat, alam nyo ba ang kwento ng sarsyado? Wala namang gaanong kwento ang sarsyado. Naimbento daw ito ng mga Pilipino. Ginawa nila ang dish na ito dahil sa mga leftover na food natin, lalo na yung fish. O diba lahat naman kapag bagong luto ang fish, masarap siyang kainin. Pero kapag kinabukasan na, inabot na ng isang araw, medyo matigas na ito. So ito ang dahilan kung bakit ginawa nila itong sarsa na sarsyado. Kaya para sa akin, pasalamatan natin yung mga nauna at nakadiscover ng dish na ito. O siya, hiwaan na natin itong talakitok. Gumamit lamang ako dito ng salt. Maglalagay din tayo dito ng pepper powder. So ayan, at binubudburan ko na. Kailangan galingan natin ang pagmamasahe. Alam ko na magaling kayo magmasahe. Gumamit din ako dito ng sesame oil. Kung wala naman kayong sesame oil, okay lang yan. At kagaya nga nung nasabi ko, optional lamang po ito. At ngayon, inilublub na natin itong ating talakitok dito sa kumukulong mantika. At this point ay nagpatulong na ako sa aking sous chef kasi natalsikan nga po ako kanina nung piniprito natin na calamares. So grabe at nananakit po yung calamares kaya ingat po tayo sa ating pagpiprito. So eto at tinitik-tik na natin yung mantika nitong ating piniritong talakitok. So ayan, i-drain na muna natin siya bago natin lagyan ng sarsa. At ngayon naman, ibubuhos na natin itong ating hiniwa na kamatis. Mas maraming kamatis po, siyempre mas masarap kasi ang sarsyado ay kamatis po ang pinaka-base nito. So ayan, at ating igigisa na po siya. Ang isang tekniko dito ay hinahayaan ko munang matunaw itong ating kamatis para lumabas na ang lahat ng juice niya. At ngayon naman, lagyan muna natin ng water. Dagdagan natin para yung ating sarsyado ay maraming sabaw. Nilagyan ko rin dito ng pepper powder. At ngayon naman, hinalo na natin. At syempre, titikman natin ito. I want to make it sure po kasi na okay na to bago natin palaputan. At ngayon, tikman po uli natin for the second time. Oh, yummy! Sarap na ng lasa. Pwede na natin siyang palaputan. Ito at gagamit po tayo ngayon ng cornstarch. So ito, it's up to you guys kung anong klase ng lapot ang inyong gagawin. And for pinale, naglagay na rin tayo ng egg. So ayan, dire-diretso lamang ang halo natin para hindi mamuong masyado itong ating itlog. And finally, ilalagay na rin natin itong ating spring onion. Medyo mahaba ang pagkakahiwa ko rito. Pwede nyo ring lagyan ito ng siling sigang. Optional din lamang po yun. Hindi ko na nilagyan ngayon kasi may mga bata nakakain dito. So baka manghangan sila. At eto finally, yung palagi kong sinasabi. Yung pinakamasayang parte, ito ay ang pagpiplating. So ganito lamang ang ginagawa ko mga kabahag. No? After kong maprito at mailagay sa plate, lalagyan naman natin ngayon or ibubuhos na natin yung ginawa nating sauce na sarsyado. Ayan. So sa tingin pa lamang, 'di ba? At kitang-kita niyo naman ang bango at talagang nang iingganyo na kainin na natin 'to. At this point, ready na ang ating sarsyado na talakitok. So ayan, nakita niyo naman habang itinuturo ko umuusok-usok pa. At ngayon, syempre, titikman na natin ito. Oh guys, ano pang hinihintay nyo? Attack! So paano guys? Thank you for watching. See you on my next video.